sa Shangguan eh. As in, comeback pick lang yan eh. Hindi yan usually More on ano din. nakakuha eh. Yeah. Conditional, no? Nagsashangguan yung mga tao or mga pro dito kasi signature pick. Ganun lang. Parang high lang, ganun. Pero mas siyempre, staple talaga mga nuwa lang, na ising-ising ka lang, ganyan. Oo, utility. It's a smart choice dahil tinanggal nga nila yung U1. In a way, makakatakas din naman si Tatsuri sa ultimate na isang Shangguan eh. Oo, no? So, takas ulti. Yeah. Ang pwede nilang gawing play against Elevate dahil nga may Mayin at may Lian po. Double crowd control. Kung iisipin mo nga din naman. Solid ni Coach Crow, ha? Ang ganda nung dropping pre. Kasi, tingnan mo yung Siege na. Imagine mo yung Siege pre. Yung Siege, Dolya, Agudo, Agudo. tapos Long. Tapos kapag nagkasiman na, doon napapasok lang yung Shangguan. Kapag, di ba, Siya yung cleanup crew. clean up po. One-man cleanup crew. Or second wave, ganun. Oo. Pero- Naka-frenzy pa yan, ha? Pero talagang kay Hyde, no? Kung mainit ang setup ni Hyde, ayan, pwede niya rin tadyakan yung Shangguan. I-force, no? Or I-force na yung ulti. Actually, pwede din naman yung Shangguan yung una eh. Pwede rin. Magpa-force na mag-low health dito yung mga lineup Yeah. ng side ng Elevate and then ang mag-clean up crew dito, Danny and the gang. Tsaka syempre, di naman basta-basta pwede tumayo din yung Agudo kung may ult na yung Lady Zen. Yung oo nga pala. So still, meron din palang cons yung makita natin sa lineup. It's all about the timing kung ano ba pwede nilang i-force out from Elevate dahil meron silang pang-kiting dito ng mga skill sets. Tulad nito, nag-exchange na kaagad. Target yan. niya si Migs. Naka-port 2. Ano lang to, hawakan lang to ng tenga, men. Hawakan lang. Normal attack nga si Haro din. Rotate ka agad. Hyde. Si Hyde. So, in a way, nakabantay din sila sa posibleng threat. Nagkaroon din ng poke yung dalawa sa farm lane. Slow and steady for these two. Mas mabilis yung clear ng Long kasi alam natin na yung kanyang fireball mode may 2 hits lagi. No, by default. So, Level 4 na. Kung may spriteling na dito, magiging iba din yung magiging iba din ang iip ng hangin. Pero pati wala pa. Item, Eto na. parehas na parehas. Ayun, oo. Dash out. Ayan na nga. Ayan. Wala pa. Sa With the Ay! sad. Ito, knock up! Knock up na may kasunod na Dream Road. Low health man dito si Haru pero nag-hello, goodbye para kay Tatsuri. And sa isa pang teammate ng Boom Esports dito, Haru medyo nabigyan dahil low health na siya pero jobs done dahil 2 for 1 exchange lang naman. Ganda na connection na binigay doon ni Ivalis and Haru. Yeah. The connection ng Ocean of Tears. Yeah. Followed by the Dream Room. Tsaka yung Frozen Touch, yung passive kasi yun ang mahirap timingan. Yung 3 combos hit ng Lady Zen, Yeah. na kapag nalan sa'yo yung combo, ang hirap mo malaman, ano ba, lalamig na ba ako o hindi. After tumamig, nanigas eh. Nanigas ki. Inuna yun eh. Shingo-chan! O nga pa, nagja-Japanese ka pala, no? Nanigaski Nanigaski. kanina. Tapos ayun, malinis na ipasok ni Haru. Yung kanyang main kit. Imagine mo kung si Lady Jun may first item Splendor tapos ginagamit niya yung passive niya. Medyo rare yung cases na yun na First na-shoot ng item. Ladies yung combo niya ng buo. Earlier. Siyempre pro play to. Pero ayan yung nangyari dun sa boom. Hindi nakakount ng mabuti yung... Again, Frozen Touch, yung passive mahirap talaga. 3 hits ka na ba? Hindi, ganun eh. Oo. Ang inuna niya, Deluge. Kaya din eh, no? Kaya may tick ng damage. Kaya May magpapos talaga. slow na din, pero dulo-dulo na ng Deluge yun. Okay, item check muna tayo saglit on the first 3 minutes of the game. Yeah. Pressure onto the farm lane, Tibaw, pero tibaw. ayan o. Yes, Stone of Sorcery para kay Ladies and dito. Tapos tingnan mo, isang recipe na lang. Buo na yung Buo Blazing na. Cape. Blazing Cape ni Haru. Ayan na nga. Top lane with a Knock up. purple knock up. Mukhang magta-try pa din. Magtumbling sabay split. Itong si Hyde. Buhay pa din siya. Inaabol yung purple, oh. Isang Wala hit na na lang. masyado ng malayo yun. Oo nga. Binalikan niya Hahabulin pa. ka talaga niyan. Yung healing dun Kinuha sa may niya. bandang likod, oh. Para at least may konting pressure lang. Pero yun, ibang dako ng mapa natin. Migs, ha? Oo. Trying to take the Tyrant. Nakabang lang dito si Ivalis. Hindi na kailangan rumisponde kasi nabaka pero habol pa din. Napintahan ni Kuya Tatsumi. Yun lang ang problem. May artillery minion. 2 tore yan. Oo nga. Ang layo nila. Yun lang, oh. Tatlo pa apat yan. I-consider mo na si Furball na pang-apat, pero unang napaagang push sa T1. Yeah. Turret sa Clash Lane. May follow-up ka agad sa mid. T2. Oh. Pero Ay. lumipad na naman si Kuya Tats. Wala na naabutan dahil nakadodge dito si Tatsuri. Mukhang isang Tori na naman ang babagsak pero nandito na si Haru. Baka na muna. Respeto. Coming from side of Boom. Grabe yung rotation nung mga pro players talaga. Alam, tatsado nila na may paparating na minion. Alam Clear nila tapos na Alam eh. na nilang tapos na. Yeah. Minion na lang yung tatapos. Efficient. Nakapunta pa sila sa mid, no? Sobrang calculated ng ikot nila dun. Grabe. First na nakita ko yan sa KPL Dream Team. Ganun, no? Oo. Kumbaga Yung sa rank game, gusto mo Tatapusin. sa'yo yung last hit gold. ng Torre. Doon sa ginagamit lang yung Ayun, ginagamit lang nice yun. try. Ginamit yung passive. Para kay Ivalis dito para magpatigas ng sarili niya. Para Yep. ma-dodge. Yep.
dito yung kay Kuya Tatsi. Ba't ka patawa ng tawa? Hindi, iba yun talaga yung passive test ng Lady Jen eh. Like, sa timing talaga yung kailangan para hindi ka mamatay. Parang death immunity mo yun eh, kung mapapatiming mo ng maayos. Okay. Palis na sa elevate. May lamang yung elevate pagdating doon sa buff tsaka sa positional advantage kasi nakabantay kaagad sila doon sa Overlord. No? Pawala na yung primal band, yan, no? 8 seconds. Yep. So, pwedeng i-rotate sa Overlord, although may kumuha pa ba yan? But let us see. Walang mana si Kuya Tats dito, pero lumipad pa rin. Just for the defense, Dream Room walang tinamaan. Migs and Dagang, backawin na lang muna. Pero meanwhile, yung middle lane natin, mukhang pressure nila dito si Hyde. Pwede sila mag-push dito, even though si Card lang yung nandyan. Pero jobs na ate. Dani, ayun. Oh, Dani, sa mid. nagagaling sa likod. Low head. Etong si Hyde. Isang combo issues. Tapos ka na, kaibigan. Sabay lipad. With the infinite vastness, saan ka lalapag? Pwedeng paharap, patalikod pa rin talaga. So, rumispeto muna sila seeking the protection of power. Ganda ng discipline ginawa doon ng Boom Esports. Hindi sila nag-react dun sa clash lane na binigay na pressure point ng Elevate. Bottom Nakuha doon Pressure. nakuha ni Danny doon. Sinabi ko pre na si Hyde yung parang main source ng early damage pero ngayon si Hyde yung tagilid Kasi yung tagilid dyan. Pinukusan din siya sa top. Pero parang ina-avail niya eh. Nag-overstay din siya eh. Hindi na merong gank sa'yo, na meron talaga pwede mag-hard dive sa'yo on that kind of turret. Ganyan. 0-2-0 KDA may pick up na ng item for the defense sa damage na meron ng Boom Esports. So in a way, hindi na talaga binibitawan ng kanyang lane. Fireball. Masyado Ingat lang kayo, matapang si Haru. Alam mo si Miggy, pag hindi mayin, may struggle talaga sa late phase o kaya early game. Pero kahit late game, nakaka-setup talaga yan. Miggy na Axe of Torment, one ayan na. setup lang. Pero, napalipad nila dito si Kuya Tatsuri. Pero another knock-off with a smash. Migs to fall down though. Pero ang kapalit naman noon is Kuya Tats. Kapalit din doon, walang ultimate ng Lian po, plus walang flash. Hindi mo siya nakapag-setup, natunaw na kaagad ng Boom Esports. Very unfortunate na hindi naka-setup doon ng Elevate, nagkaroon ata ng call na pwede makakuha ng isa. Oo, kasi isa lang eh. Oo. Tinamaan niya naman ang smash. Ito si Tatsuri. Ayun na. Pero mas maganda sana kung walang exchange. Pero Azar, using that flash Flash for flash, no? Na grenade. So wala rin namang flash si Miggy, wala rin ultimate. So pagdating fight dun sa taas, walang ultimate of Dharma. Walang tower na din dito. Infinite vastness, pa-out lang. Or maybe pa-in dahil nandito na ang tropa. Binuga pa talikod. Pero ang binabanatan nila is gonna be Haru na makunat din. Medyo dumudugo si Kuya Carl. Dani, healing lang sa may bandang likod. Lumipad na rin with the finishing stroke. Kaso nga lang mukhang na-stroke. Kuya Tatsuri na emergency. Back to the base. Overgrowth. Protecting his teammate. Pushback lang. Haru kalahati buhay. Pero ang kunat na ng Menki dito Alam nyo men, bakit bumababad yung boom doon? Kasi parang nagamit na yung infinite vastness, tapos umatras pa likod kasi inaantay ng Lady Zen. Wait lang. Ay, Habol. habol! Habol! Nalipad! Ayan, Yung men. isda, nagkapakpak. And I have to commend si Migs. Kanina, papunta na dapat si Miggy pataas. Oo. Ginat siya ni Migs. Ginat siya ng Lianpo. Doon pa lang, dininay eh. Oo, dininay. Kaya yung boom, mistakenly, bumabad sila kasi akala nila parating si Miggy. Kaso ayun nga, nakat ni Migs, no? Doon na agapan ng Oo. Kaya free roam din sila umakyat sa taas kasi may dalawang minion wave sa baba na nakapag-push doon sa Tito eh. Tapos ito yung power. Ang ginagawa nila, sobrang kapal ng kanilang frontline nung elevate. They fight as a unit na lang talaga. They fight as a grouping in a sense na meron silang Menki sa harapan, meron silang Lianpo sa harapan. Tapos ang pinaka-damage nila, Arrow Storm. Yung Flowborn Marksman. Yung Flowborn Pero lang. isipin mo din, no? Hati-hati sila sa damage din ni Kuya Tats. Nag-o, Hindi masyadong masakit yung finishing stroke, pero ito na naman with the knock-up card. Medyo nasasaktan, may gulong-gulong lang. Hawakan lang ng tenga. Yeah. So hindi pa kulang pa yung item ng Boom Esports. So Tatsuri is really trying his best also to poke out gamit ng finishing stroke dito. Pero kailangan talaga din pensa. Ramdam mo din sa item ngayon yun eh. na nga. Tinan mo, to. Oo, pa daybreak na. Kasi nararamdaman niya ang kunat ni Haru eh. Pero kaya eh. Para kay Dani. Nebulon Primal para dito kay Tatsuri. Talagang pabuo pa lang ng second item si Tatsuri sa demand na mabuo itong second item niya para talaga humagod yung damage din mula doon sa Shangguan Ultimate. So inuunti-unti lang ng boom dito, cheppy-cheppy lang, bawas-bawas lang onte. And by the way, another pressure na naman yung ginagawa ni Miggy at the top lane. Information though, para sa side ng Elevate na kulang yung mga nasa middle Breakthrough lane. robe completed. Ayan na. Ayan na So nga. Magical Pierce na Okay. po. TP. Alang Ito sa'yo na. na HP. Ang gandang iwas to, no? Pakagandang suntok, pero Miggy kahit with talaga. a flash Azar, mauhuli pa din si Migs na natira sa may bandang likod, even with a smash, mukhang i-smash pabalik ni Furball dito habang nananakbo yung side ng Elevate. Overgrowth, a little bit of slow-mo para kay Haru dito. Kaso medyo makunat-kunat, chiwak pa rin itong si Haru. Talagang total respect sa pagdating ng Boom Esports yung Elevate. Bakawi sila agad. Top lane. Ganda ng respeto Yung sa... si Miggy, no? Oo, ang ganda talaga ni Miggy pagdating sa late game, pagdating sa setup. As in, Your crucial Sky. targets sa pull. That is hands all over Azap.
After niya mag-clear sa taas, alam niya na pwede nang i-pressure ng elevate yung second turret nila dito sa sa baba So in that case, kinailangan lang talaga ng tamang target. At doon nga nahiwala yung kanilang plano doon. Still on the lead, ang elevate by 1K. Kaya rin Boom pala Sports. nila yung hard dive si Tatsuri. Walang flash si Tatsuri, ha? Yeah, Oo, naka-range pala, naka-frenzy. Naka-frenzy. Kaya pala. Ayan na nga yung community prediction, 68% leaning towards Boom Esports. 32 sa elevate. Okay, significant, ha? But still 1/3 against 2/3, no? Ang ating para dito sa mga players natin. At pantay talaga! Yung game natin, indeed, this to our best friends. We are now entering the fourth turning ng, 1, 2, 3, 4. Nag-yellow na ng konti pero bumabalik. Oo, bumabalik. Live Laro gold natin. difference between Elevate and Boom Esports. Hindi nagkakalayo yung gold, by the way. Pero mukhang nakakalayo na rin ang mga minion wave ng Boom Esports sa kiniklear laban sa Elevate. Wala atang balak muna kumuha ng objective. Ako po. Tutorial na lang ata muna. Unti-untiin lang. Gagano'n nila lang ni Danny, no? Oo, kasama na lang flaming fan, pre. Aapiran lang ulit ni Migs. Torre. Ayan na si Migs. Purple, walang tinamaan. Pero si Danny mukhang Mag-reset up pa. naispatan. Meron siyang infinite vastness Ay! out na i-push naman nila yan. Pero merong ulti kay Drew eh. Oo. May reset tayo, may reset. Pwesto ni Miggy. Nireset na si Danny dito. Pero layo pa na minion wave sa mid. Oo. Overlord? Overlord yung call ni Haru? Okay, Ay, wala pang ultimate ang Lian po. Pwede nila Torres. labanan yung elevate dito kasi may push, Sa may minion sa taas. top. Yeah. Ganda ng wave ng Boom Yun na si Esports. Boom. Ayan na, pinasok na ni Miggy. Pero lumipad sila dito. Elevate medyo nagulat. Pero nasasaktan din dito inside ng Boom Esports. Again, buying time yung ginagawa nila. Oo. Poke lang, sabay back. In-account ni Miggy kung may may pupunta dito sa taas, no? Oo. Kaya naman lang, para siyang blind initiate. Pero may map out naman siya, may flash naman siya eh. Yeah. Ganun Still, lang. may safety net pa rin naman ang ginawa ni Miggy doon. Pero yung how they manage to keep on diverting the attention of Elevate sa taas. Slow burn yung ginagawa sa Torres sa taas dito Oo. Si Hydo? And kanina pa din tong Overlord na to eh. Oo. Eto na nga. Nakuha ni Haru pa din yan. Kanina pa nila inaabangan. Haru hinarapan na dito si Kuya Cars sabay dash out into safety. Kaso na-ipit with the knock-up. Hide, Mukhang mamamalap si Haru. Hide sa likod! Pero hide sa likod. Azar to be taken down. Napalikuan dito ni Kuya Tats. Danny, free-hitting from behind. Si Haru yung katapat niya dito. Even Tatsuri, nino-normal attack lang itong si Haru with the first kill. Ending his life. Naubos ang apat ng side ng Elevate. Nakuha ng Boom yung babad na gusto nila. Kanina pa naka-pre-hit doon. Si Danny. Yes, pa-flank na sa kanya si Hyde. Pero, habang naglalakad si Hyde para maka-flank, pre-hit pa rin naman si Danny. Tira lang nandira si Danny. Nung tumambling doon kanina si Hyde, na-knock up din siya So displace yung gusto niyang gawing flank from the back and too late na ang labas ng Mayin to actually go for a bounce back. Ay, nako, high ground ang nakuha dito ng Boom Esports. Pang-bounce Tapos out apat pa. Ganda ng bagong skin na yun. Yung may kasama Sangguan, posa. Tapos may wallpaper pa. Ayan, Ayan, tingnan mo si Danny. Mapa-flank siya. Pero Tinawa, free pa tumambling. rin siya, di ba? Pagkatumbling na knock up. Na-push nung Riding the Wind. Kaya hindi rin siya Kaya position. yung kanyang exploit weakness, tumagilid. Sa iba tumarget, Oo, pre. umano din eh. Na-right daw yun, di ba? Tulak. Pababa na yung paa niya eh. Kumaliwa. Ayoko. Eh, di na-sprain yun. Sakit Injury ka agad yun. Pero buti na lang sa HOK, hindi na-apply yun. Dropkick na sana eh, naging Shoryuken. Pag dumilid eh, umikot. Shoryuken. Lumakas yung hangin eh. Well, still Elevate wanted to make an attempt sa likod ng Boom Esports dahil napakalakas nga. Speaking of which, teka lang, sa likod! Sa likod, mukhang may nasapak na solidan si Hyde dito with finishing stroke. Yun lang. Na-finish na si Kuya Hyde, di na nakapagtago. Sabi nga ni Manjin, yun lang. Yun lang. 4v5. Pero 4v5, bumahabol, furball ng Tatsuri. bangga. Migs as well, Tatsuri nanggagaling sa likod. Mukhang lili pa rin niya dito. Itong si Azar, wala siyang no choice. Buhay pa rin naman kahit papano with the knock-up. Dark survive si Azar dito. Taking down itong si Buhay pa si Tatsuri. Azar. Pero Migs, Grabe, na lang Azar! buhay. Tig 2 hits na lang. Nabuhay pa din ang Azar! side ng Elevate. Azar! A flash crowd control brought to you by Mix. Muntik na doon si Muntik Azar! na. Grabe yung curve grabe yung balikan ng goal talaga. Oh. Kaso bumalik pa si Haru, men. Siyempre. Siyempre. Medyo low health na yun eh. Bakit hindi? Di ba? Eto, mag-isa. Uy, bakit medyo nag-audition? Ako Mix? din, ako din. Mix, ako din. Ako din, ako Huwag mo na din. i-commit yan. Wag yan, wag yan. Okay, knock-out na lang muna ngayon ng Boom Esports. Open ng red. Pwede sila mag-tyrant. Wala si Haru. Okay.
Si Azar di talaga Pauli, no? Walang pure sky, walang anything. Talagang nag-rely lang sa wit and strength, no? Oh, me, myself, and my team. Oh, wala pang Eternity Blade yan? Kakakuha lang. Ngayon lang. Wow. Or baka ikalawa na yan, alam mo yun, minsan nag-ano yun. Dalawang Check natin, check natin. Isa pa lang. So talagang Daybreak. Pero may tsaka- Shadow Reaper, Daybreaker. Apat ganun na pala. Prioritize na kasi yung Shadow tsaka yung Daybreaker. Oo. Ay, yung Shadow tsaka yung Doomsday, which is, Oo. yeah, medyo mababa yung damage, pero at least consistent para kay Carl. No? Okay. Yeah, of course. May Siege Breaker na rin si Danny. Masters of Daybreaker. So, kompleto na rin pala, kompleto rekado na rin pala tong Kaya nga Long- sumasakit yung na eh. Long tsaka ano na Kay naman Haru. tayo? here we go. Oh, long tsaka... Long games. Yeah, long games. Long At saka games. long Tsaka games. long Once Marksman. more. This is the late game. Ito na. Mamaya yung final showdown. Mukhang aabot tayo dito, no? Kung hindi madedepensahan to ng Elevate. Okay, tinapon si Furball. Ito na naman, Miggy, wala pa siya sa pack. Nilinibang lang para dun sa tower na nakuha dito ng side ng Boom Esports. The thing here is that meron silang magandang defense eh. Yan, Lady Zen. Oo. Tapos may sa harap. Uult lang eh. Kukuha Oo. lang ng timing si Lady Zen. Di niya pa nga binibird yung ult niya. Kailangan talaga Hold on, mapagana Evalis. yung sequence ng crowd control burst ni Haro tsaka ni Evalis. Yes. So, ganun. Hindi sila nagre-rely sila kay Azar para dun sa wave clear. Mas maikli kasi yung cooldown talaga ng ults ni Azar kumpara dun sa ultimate ni Lady Zen. Lady Zen is preparing for the front setup on that one. Habang si Hyde, wala talaga ibang mission siya dito. Di mahuli lang din si Danny or at least ma-force yung ultimate. Oo. Agree ako sa Ang uhuli naman para kay Azar, si Tatsuri lang din. Ganun lang, no? Pero wala pang Splendor si Tatsuri. Oo nga pala, isa pa pala yun. Kailangan may konting Purple, Assurance. nakuha. Yung Infinite Fastness, papasok. And Oy, Miggy, ay, si isang Mix! kasa na lang to. May iwan Oy! ata. Tinapos na nga siya dito. Ni Kuya Miggy, sabay flash out para kay Azar. Hindi inabutan, yun na! Inabutan sa likod! ng finishing stroke. And this is gonna be the finish of Game 1 dahil end the boss. Wala siya minion. Wala. Ipopersa pa nila to. Ang layo ng minion, ha? Oh, super Ang layo niya na. Ang layo ng minion, ha? Buy Mo time. tinatangke nila. Marami naman Neopets. Itong si Kuya Carl. Ganun lang Buying time para dito kay Hyde. Cha-cha-cha. Mamba in, babad. Mamba out. Grabing babad talaga. Pero this Yan is ang gonna be minion. end the balls. Nandito na ang minion. At tinatapos na nga ng Boom Esports. 1-0. Tatsado din ang boom eh, no? Na darating